Hi Taurus, mid-June, mid-month of June 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. We'll try na maging straightforward. Taurus, ano kailangan nyo marinig? Andito na tayo, mid-June. Message for you. Taurus, guidance para sa'yo. Mid-June. Okay. Oh, okay. Na-shuffle natin ito before and after. Pero nakita ko ulit si Ten of Pentacles, Three of Wands. Kung kayo nakapakinig sa mga Aries. Okay. Add pa ako. Taurus, mid-June. Guidance para sa'yo. Anong parating? Anong ganap? Anong kailangang mensahe ang marinig mo ngayon? Taurus. Okay, pa isa-isa. Para sa iyo, Taurus, mid-month of June. Okay. Ten of Pentacles. Abundance. May growth. Money-wise, i-claim na natin. Lalo pa if this is something matagal yung hinintay. Or nilolook forward na ng ilan. Tayo po ay live na live sa ating YT. Ayusin lang natin. Nine of Wands. This one is in reverse. Ang merong 9 and 9. Both are in reverse. Pero hindi kailangan, guys, kapag meron kayong nakikita or meron kayong naririnig kay Moonchild na reversal cards, baliktad yung baraha, hindi ibig sabihin ay hindi na agad okay. Meron na po itong kalakip na mensahe. The 8 of Pentacles, 7 of Pentacles reverse, 4 of Pentacles, more on money. Taurus, umaangat na High Priestess, and yung pakiramdam nyo sa money, or sa pagiging practical, I feel na merong money na parating. Kalim na ba natin ito? Yes na yes. And this is something na magmumula po. The 8 and 7 of Pentacles sa inyong trabaho or tinatrabaho. Buhay negosyo ba yan? Or kahit kayo po, regardless, ano mang, kung saan man kayo kumikita, may suporta akong nakikita. O, diba? Ma-rhyme lang natin. Yes na yes. Or meron pong improvement, maganda yung flow, may paparating sa'yo. At dito merong magtatapos sa 9 of Wands. Anong matatapos? Yung ilang bayarin. Ayan. Sa mas practical. Yung ilang nililook forward mong bayaran. Or reversal po tayo every time, Taurus. Pwede itong mag-apply sa'yo mismo or sa ilang tao sa iyong paligid. Maaaring merong magbayad sa'yo. Merong magparating sa'yo ng something so poet. Okay, or kung meron man kayong ilang struggle right now, the 9 of Wands, 4 of Pentacles reverse, 7 of Pentacles reverse, struggling, merong ilang difficulty pa rin, na very normal when it comes to money, highs and lows, ups and downs, meron akong nakikitang solusyon, resolution, sabi ko, you supporta, hindi ka dito nag-iisa, the 10 of Pentacles. Support, someone nakatataas, could be your boss, a client. Sabi ko nga, maaaring magmula rin ito sa inyong workplace. Or, sabi ko, maging ano pa man yan. Or someone, could be a mentor, or a counselor, financial advisor. Pwede rin, why not? Actually, guys, alam nyo kanina, madalas, walang tamis, nag-a-apply yung ilang messages na bumabagsak sa tarot when it comes to astrology. Gusto ko ipasok ito dahil we have a full moon this June 11 at mid-month tayo. Papasok na ito in the next coming days. Maring maramdaman nyo na meron talagang support. This full moon will highlight your 8th house of finances. 8th house is about other people's money. Meron at merong papasok. Ang lawak niyan. Pwedeng kung hindi mag-apply sa pamilya or someone na katataas, could be your boss, pwedeng government. Pagdating sa gobyerno, paayuda ba ito? Or pagdating sa, kung kayo'y may problema mismo, merong support sa bangko, sa paglo-loan, hindi kayo nag-iisa, may solusyon. You will be financially covered, Taurus. Ay... Parang kasi pa nagbabasa si Moonchild, tuloy-tuloy, hindi humihinga. Hindi. Pero, at dito nga, ayan, ano yan?
Maharap matutugunan, may success akong nakikita. Sa ilang maaring problema or pinoproblema ng ilan, huwag niyong laliman. Kasi andito yung puso yung attachment sa pera. Normal, 'di ba? Sa hirap ng buhay natin ngayon. Pero huwag kayong pangibabawan ng pag-aalala. You have to stay optimistic sa inyong buhay kaperahan or buhay paggawa. As long as andito yung blessing ng work. Yes po, may pagka-busy pa rin akong nakikita and yung productivity. At yan, hindi imposible na may pag-increase, may pagdagdag, may pagtaas or level up pagdating sa inyong kaperahan. Gusto niyo yun. And sobrang mag-a-apply din ito astrologically kung nakapakinig na kayo kay Moonchild sa ilang general readings natin nitong mga nakalipas. Malamang na papakinggan nyo na to sa akin. Sa Jupiter, just entered. Jupiter, the planet of luck, wealth, money, happiness, fulfillment, at yung ilan pang magagandang definisyon ni Jupiter, just entered your second house of money. Ayan. Sana all na lang ba kami? And this is something guys na magmumula po. Magmumula, second house of your hard-earned income. Magmumula sa patuloy mong pinagsisikapan, pinagtatrabahuhan, Taurus. Okay? So, work kung work. Grind kung grind. Yan po ay hindi nababalewala. May magandang possibility sa part na yan. At dyan, higit kayong makakapagbigay, makakapag-provide, higit yung maibibigay yung pangangailangan ng ilang tao sa inyong paligid o yung inyong mga personal na kagustuhan with Queen of Cups, Reverse. Diba? Totoo naman. Siyempre, deserve niya yan. More on self-care and self-love. Yung mga, kumbaga, bigyan nyo ng something gift. Claim na natin, pumasok na pinapasok na natin yung money. And then, bigyan nyo naman ng something gift yung inyong mga sarili. Dahil deserve nyo yan. Okay? Trust na merong parating, trust yourself, trust the process, and of course, samahan ito ng dasal. Patuloy na pag-angat sa kanya nung ilang isipin mo na ito. If ever, andito pa sa punto na parang ang tagal or naiinip ka na as a Taurus, tiwala lang. Okay? Pray lang natin din ito. Ito yung umangat na guidance, advice para sa inyo ngayong mid-month of June 2025, Taurus.